Ngayong gabi sa aton tanan liwat mga kauturan kag aton padayunon ang serye sa aton pagtuon bilang pagkumalandong sini nga Semana Santa. Pagkagina sa aga katahom sang presensya sang Ginoo kag aton gitalakay dito ang lima ka mga blessings sang pagkabanhaw sa aton Ginoong Hesukristo. Ang pagkabanhaw sa aton Ginoong Hesukristo sa inikadako nga kontrobersyal na topiko tungkol kay madamo nga mga tawo, especially ang mga skeptics balani, ini mga wala nagapati, nga hindi gid sila yang magpati nga si Jesus Christ ang nabanhaw o muling nabuhay mula sa mga patay. So ngayong gabi, ito po ang tema ng ating pag-uusapan, mga katibayan ng muling pagkabuhay. At sa pagkakataon pong ito, ang gamitin ko pong aklat. Ay aklat po na sinulat ni Mr. Lim. Siya po ang nagsulat nitong Practical Discipleship. Ito po ang aking gagamitin sapagkat napakaganda ng kanyang pag-expose ng paksang ito. Okay, so mga katibayan ng muling pagkabuhay. Samahan niyo po ako sa ilang mga sandali at nawa na ang Panginoong Diyos ang magbigay sa atin ng katalinuhan upang ating maunawaan, maintindihan ang paksang ito. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, aking pong iniaalay sa iyo ang aking buhay, maging ang panahon na ito, Panginoon, ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, parte po ng aming pong pagsilibrar, pagpamanandong ng Holy Week na ito, Panginoon. At sa gabi pong ito ay aming tatalakayin ang mga katibayan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng katalinuhan, bagamat mayroon po akong reference po dito, but Holy Spirit, I pray na bigyan niyo po ako ng katalinuhan at ang aking din po mga tagapakinig na sana po ay kanilang maunawaan ang paksang ito. Upang sa ganon, lalong titibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat. In your name, we pray. Amen. Mga kapatid. So, mga katibayan ng muling pagkabuhay. Alam niyo mga kapatid, si Hesukristo po ay bahagi ng kasaysayan. Ibig sabihin, totoo po na mayroon po talagang Kristo na namuhay sa mundong ito at siya po ay naging bahagi ng kasaysayan. Susuot mula ako ng salamin para basahin ko ang nasa aklat. Ang sabi po rito, si Hesukristo ba ay isang alamat o kathang isip lamang tulad ni na malakas at maganda? Hindi. Si Hesukristo ay naging bahagi ng kasaysayan tulad ni na Napoleon Bonaparte at Confucius. Pinutanayan ito ng mga aklat ng kasaysayan at maging ang mga kalendaryo. Ang ibig sabihin ng December 31, 1996 AD ay 1,996 na taon ang makalipas mula ng isilang si Jesus. Kung si Jesus ay kathang-isip lamang, walang kahulugan kung sabihin ang taong ito ay 2022. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, hindi po katang-isip lamang si Hesukristo katulad ni na malakas at ni maganda. Si Hesukristo po ay totoong naging parte ng ating kasaysayan. Katunayan, ang ating mga kalendaryo nakabatay po sa Kanya. Narinig niyo na po ba yung tinatawag na BC, that is before Christ, ano? AD, Anno Domini, o in the year of the Lord. Ibig sabihin, ang kalendaryo ay ibinahatay sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Patunay po na hindi po siya katang-isip lamang, hindi po siya fiction, hindi po siya invento ng kung sino mang gumagawa ng pelikula. Totoo po na si Hesukristo ay nabuhay sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa, si Hesukristo ay katangi-tangi. Ibig sabihin, unique ang ating Panginoong Hesukristo.
nakita nyo sa aking slides, ang mga tao dyan na nakalagay, sila po ang mga founder ng mga relihiyon. Si Buddha, founder po siya ng Buddhist, Buddha, Buddhism. Si Muhammad, siya po ang founder ng Islam. At meron din pong reliyong dito sa Pilipinas na tinatawag na Rizalista, na ang kanilang Diyos ay si Rizal. Mga kapatid, ito mga tao na ito, 10 ng lahat na nag-umpisa ng reliyon, of course, pati na po ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay. Namatay po. Pero ang katangi-tangi ng ating Panginoon is siya lang po ang nabuhay mula sa mga patay. Basahin ko po ang sabi dito sa libro. Okay? Ang lahat na nagtatag ng iba't ibang reliyon dito sa daigdig ay namatay. Sa Jesucristo lamang ang nabuhay na muli. Nagpapatunay ito na siya lamang ang maaaring magtagumpay sa kamatayan at magbigay sa atin ng buhay. And then, bago pa namatay si Jesucristo sa krus, sinabi na niyang siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Makikita yan sa Juan 2:19 hanggang 22. Nagpapatunay lamang ito na kontrolado niya ang takbo ng kasaysayan. Ibig sabihin po, alam ng Panginoon ang puno at dulo ng panahon. And then pansinin mo kung paano nagturo sa Jesus. Tingnan mo kung paano ang pilay at ibinalik ang paningin ng bulag. No? Pinalakad ang pilay at binigyan paningin ang bulag. Ang lahat ng ito ay nagtutukoy sa isang lalaking kakaiba sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. And then idagdag mo pa dito ang kanyang muling pagkabuhay. Ano pa ang ating kailangan upang magtiwala tayo na sa Jesus ay tunay na Diyos? Okay. So, si Jesus talaga mga kapatid ay kakaiba sa lahat ng founder ng relihiyon. Sa mga turo lang kakaiba ang ating Panginoong Jesucristo. No? Yung ibang founder ng relihiyon, they conquer the world because of the sword. But Jesus conquered the world because of His love. No? Many founder of religion, they killed many. But Jesus Christ was killed by many. No? May mga taong pumatay na maraming tao. Pero si Jesus po ay namatay para sa maraming mga tao. Binigay niya po ang kanyang buhay. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga turo ay kakaiba talaga sa ibang mga founder ng reliyon. Pero ang pinakamatindi, yung pagkabuhay niya mula sa mga patay, yun po ang nagpapatunay na si Jesus ay Diyos at dapat namang bigyan natin ng ating pananampalataya, mga kapatid. No? Pero maraming mga tao ang ayaw maniwala. Kaya nga, tingnan natin sa Biblia, ang patutuo ng mga nakakita. No? Meron pong mga nakakita ng ating Panginoong Kristo po ay muling nabuhay mula sa mga patay. Basahin ko po sa inyo, mga kapatid. I-google ka na lang, para isang maganda kasi magbasa sa computer kasi baliwanag. Dito po sa may Matthew 27 verse 62, mga kapatid, ito po ay istorya ng namatay na ating Panginoong Hesus. Sabi po sa verse 62, basahin ko po sa Ilonggo, sang madason nga adlaw ato nga Sabado, nagkadto ang manugdumalang ang mga pari kag ang mga Pariseo kay Pilato. Nagsiling sila halangdon nga gobernador. Nadumduman namon nga sang buhi pa atong manugpatalang. Nagsiling siya nga mabanhaw siya kuno pagkaligad sang 3 ka adlaw. Gani maayo siguro pabantayan mo ang lulubngan niya sa sulod sang 3 ka adlaw. Kay base ko lang iya mga bangkay kawaton sang iya mga sumulunod. Kag dayon ipanugid nila sa mga tao nga nabanhaw siya. Kag kon matabo ining kabutigan, mangin mas malain
paini sang sanahauna. Nagsiling si Pilato sa ila, may mga gwardya kamo mismo ang magpabantay suno sa inyo na ibaluan. Gani nagkadto sila sa lulubngan, kag ginmarkahan nila ang bato nga nagtakop sa lulubngan, agod mahibaluan nila kung may nagbukas. Dayon ginbili nila dito ang ila mga gwardya. So mga utod, si Jesus diri sa sining nga istorya, napatay na siya, kag ginlubong na siya. Ang leader sa mga reliyon, agtikid sila. Kaya before si Christ mapatay, naghambal siya, nga mapatay siya, but in 3 days, mabuhi siya liwat. Binantayan ato sa mga leader sa reliyon. Ang nagkadto sila kay Pilato, nga mo ang gobernador sa sinangat tiempo, kaya nag-request sila nga pabantayan ang lulubngan. So ang ginobra nila, gintakpan ang lulubngan, gibutangan sang selyo, kag ginpagwardyahan para masigurado nga hindi gid matakaw ang bangkay ni Kristo Jesus. Kay siling nila, kay basi kung takawon, di kundi malapnag na naman sa ilang lugar nga tuod ang ginambal ni Jesus nga mabanhaw siya, kundi madamo pag ang mga taong magtuo kay Kristo Jesus. So ila inigin pabantayan. Pero makuturan, padayon ta ang pagbasa sa 28 na kapitulo, versikulo 1, tubtub 15, amo niyang natabo. Pagkatapos ang adlaw nga inugpahuway, aga pagid sang Domingo, nagkadto si Maria nga taga Magdala. Kagang isa pagid ka Maria dito sa lulubngan, kay gusto nila na magtanaw. Karunggol pilang nga naglinog sing mabaskog. Kaya ang anghel sang Ginoo halin sa langit, nagpaligid sang bato nga nagtakop sa lulubngan, kag nga ginapungkuan niya dayon ini. Ang iya'y tsura masyado kasilaw, nga daw kilat, kag ang iya bayo maputi gid kaayo. Ang mga gwardya nga nagbantay sa lulubngan, nagkulurog sa kahadlok, kag nagkalatumba nga daw sa mga patay. Nalipong sila, kay tungod naglinog mga kauturan. Nagsiling ang anghel sa mga babayi, hindi ka mo makahadlok, naibaluan ko kung nga nagkadto ka mo dali. Ginapangita ninyo sa Jesus nga ginlansang sa krus. Wala na siya dali. Kaya nabanhaw siya subong sang iya ginsiling sa inyo. Dali ka mo dali, tanawan ninyo ang ginhamyangan sa iya. Pagkatapos adto nagsiling ang anghel sa ila, kadto ka mo gilayon sa iya mga sumulunod, kag sugiri ninyo sila nga nabanhaw na siya. Kag mauna siya sa inyo dito sa Galilea, dito ninyo siya makita. Hindi ninyo pagkalimtan ang isugid ko nga ini sa inyo. Ganit dali-dali sila nga nagalid dito sa lulubngan, bisan hinadlukan sila, nalipay gid sila sa ginbalita sa ila sa anghel, kag nagdalagan sila agod sugiran ang mga sumulunod ni Jesus. Dugay-dugay, nasugata nila sa Jesus nga nagapangamusta sa ila. Dayon nagpalapit sila kay Jesus kag nagluhod sa iya. So nakita nila si Jesus nga buhi. Ginhapos nila ang tiil ni Jesus kag nagsimba sila sa iya. Nagsiling si Jesus sa ila, hindi kamo magkahadlok, kadtuin ninyo ang akon mga utod, kag silingon ninyo sila nga magkadto dito sa Galilea, dito makita nila ako. May nakakita mga kauturan. Tamo ang mga tao nga wala kapati pero may nakakita. Kag mga kauturan, ano ba lang natabo sa mga gwardya nga nagkalalipong? Paghalin sa mga babae sa lulubngan, ang iban nga mga gwardya naglakat man kag nagkadto sa syudad, kag ginsugid nila sa managdumala nga mga pari ang tanan nga natabo dito sa lulubngan. Gani nagmeeting ang magdumala nga mga pari kaupod sa mga managdumala sa mga Hudeo. Nagkasugod sila nga hatagan nila sa madamo nga kwarta ang mga soldado, agud hindi sila magsugid kung ano gid ang matuod nga natabo. Kampiyon man yung mga leader sa relihiyon, no? Sila gali ang una dali sa Biblia nga naghatag sang hamham, bribe, no? Gintuduan nila ang mga soldado kung ano ang ila isugid sa mga tao. Nagsiling sila, sugiran ninyo ang mga tao na samtang nagakatulog ka mo kagabi, nag-abot ang iya mga sumulunod, kaginkuha nila ang bangkay ni Jesus. Kung mabatian ini sa gobernador, kami na lang bahala magpatag sa iya, agad hindi ka mo maano.
Gani ginbato nila ang kwarta, kagintuman nila ang ginsiling sa ila, gani hasta subong amo ini ang istorya nga ginpalapnag sa mga Hodeo. Ano nga istorya? Nga ginkawat ang bangkay ni Jesus, kag si Jesus ya wala na banhawon ni ginkawat. Pero ang pamatuod, nakita na siya sa duha ka Maria, mga kauturan. So makita mo na sa istorya, no, sa very controversial ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kay halin sa una, ginpalapnag na nga butig ina ang kalaway pa sina kay ang mga leader pa sang reliyon nga mo ang Judaismo amo ang nagpaathag sila, ano ko nagpatalang sila, kag sila manan ang naghatag sang kwarta sa mga soldado agon ipalapnag ang ining sala nga impormasyon. Pero ang matuod, ginpaligid sa anghel ang bato, na banhaw ang aton nga Ginoo, nakita ini sang duha ka mga babaye. Pero may mga tao di dyan mga kuturan nga hindi pa sila ya magpati nga matuod nga nabanhaw si Jesucristo, mga kuturan. Well, kadto kita. Kaya ikaapat nga punto, pagkubinsi sa ayaw maniwala. May mga tao nga hindi sila magpati. Pero may tatlo ka ebidensya kung katibayan nga buhi gidya si Jesus. Tatlo. Number 1, ang libingan ay walang laman. Pangalawa, maraming beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Pangatlo, buhay si Jesus ngayon at nakikipag-ugnayan sa mga tunay na sumasampalataya sa kanya. Unahin natin yung point number 1. Ang libingan ay walang laman. Let me go back again to the book of Mr. Lim. Maganda kasi ang kanyang sinabi sa libro na ito. Sabi niya, okay, may tatlong katibayan na si Jesus ay buhay. Okay? Una, ang libingan ay walang laman. Pangalawa, maraming beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. At pangatlo, buhay si Jesus ngayon at nakikipag-ugnayan sa mga tunay na sumasampalataya sa kanya. Tingnan nating mabuti ang tatlong ito. Una, ang libingan ay walang laman. Sabi po rito, maraming aklat ng kasaysayan ang nagsasabi na may ipinako sa krus ang mga pinunong Romano na ang pangalan ay Jesus. Pagkatapos nito, ikinalat ng mga alagad ni Jesus ang balitang siya'y nabuhay na muli. Sinasabi din ng mga aklat ng kasaysayan na ang mga tagasunod ni Jesucristo na tinatawag na mga Kristiyano ay pinahirapan at pinatay ng mga pinunong Romano dahil sa kanilang mga paniniwala. Maraming mga turista ngayon ang bumibisita sa mga labi ng Coliseum sa Roma kung saan itinatapon ang mga unang Kristiyano upang ipakain sa mga leon. Grabe mga kapatid, ano? Ang mensahe ng mga Kristiyano noon na ang Panginoon ay muling nabuhay. Ngayon, naghalil ang Roman Empire kasi ang Romano, mga kapatid, at that time, pagans po sila. Ang kanilang Diyos ay tao. Yun pong si Caesar. Yun po ang kanilang Diyos. Kung sino po ang emperador, yun po ang kanilang Diyos. Kaya pag ikaw ay nagsamba sa isang Diyos, patay ka, lagot ka, mga kapatid. Kung inyong makikita, mayroong verse sa Bible na nagsasabi that if you confess that Jesus Christ is Lord, yun po ay sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Roma po yun. Sinulat po yun ni Pablo sa mga taga-Roma at kanyang challenge ang mga taga-Roman Christians to confess Jesus as Lord because during those times, mga kapatid, ang kanilang Lord ay si Caesar. Now, kung ikaw ay sisilbi sa isa pang Lord, karibal ni Caesar, threat ka sa government ni Caesar and you will be killed. And so ano nangyari? Pinatay ang mga Kristiyano kasi sila ay sumampalataya kay Kristo Jesus at ang kanilang pagkatawag sa Panginoon ay Lord, mga kapatid. So during those times, if you confess that Jesus Christ is Lord at makarating yan sa Lord na mga Romans na si Caesar, you will be killed, mga kapatid.
So, ibig sabihin, sila ay namatay, tinanggap nila ang kamatayan, alang-alang sa kanilang paniniwala na si Jesucristo ang Diyos na nagkatawang tao, namatay, ngunit muling nabuhay mula sa mga patay, mga kapatid. So, hindi po sila natakot, mga kapatid. Ngayon, paano natin malalaman na wala ngang laman ang libingan? Kung ang libingan ay may laman, mga kapatid, sabi dito, ilalabas lamang ng mga pinunong Hudeo at mga pinunong Romano ang bangkay ni Jesus upang pabulaanan ang balitang muling nabuhay si Jesus. Ito na ang kikitil sa Kristyanismo. Ngunit sa halip, inusik nila ang mga unang Kristiyano. Ngayon, kahit hindi na natin gamitin ang Biblia, kundi isang simpleng pangangatwiran lamang or logic, masasabi natin na talagang walang laman ang libingan. Alright, ang mensahe ng mga Kristiyano, Jesus Christ was risen from the grave. Sabi ng mga Roman soldiers, Roman authority, sabi ng mga Hudyo, no, you're wrong. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Ang mga Romano ba na nagsasabing hindi totoo na buhay si Jesus? So kung totoong hindi buhay si Jesus, ang kanilang gagawin sana, kasi sila naman ang nagbantay, edi ilabas na nila yung bangkay, hindi lumalabas na sinungaling yung mga disipulo na nagsasabing si Jesus ay muling nabuhay. Kaya naalala nyo kanina, yung ating preaching, pag hindi nabuhay si Jesus, kung hindi siya nabuhay, lumalabas na yung mga nag-preach ng gospel about resurrection is mga sinungaling, mga kapatid. Pero ang mga taong ito, kahit sila'y pinapatay ng mga Romans, preach pa rin sila ng preach about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Walang matinong tao na mamatay para sa kasinungalingan ng mga kapatid. So, ngayon, mga teorya kung bakit walang laman ang libingan. Sabi ng iba, walang laman ang libingan. Sabi nila, siguro walang laman ang libingan kasi ninakaw marahil ng mga alagad ang bangkay. Sabi pero mga kapatid, tama ba na walang laman ang libingan kasi ninakaw ng mga disipulo ang bangkay ni Jesus? Posible bang mangyari ito, mga kapatid? Imposible po na mangyari ito. Hindi po kayang nakawin ng mga disciples ang bangkay ni Jesus. Bakit po ba? Doon pa lang sa may Garden of Gethsemane nang inaristo ang ating Panginoong Jesucristo. Nasaan ang mga disciples? Hindi ba nagsitakbuhan po sila? Si Pedro nga na before si Jesus sinuli, nagsabi pa, hindi kita iwanan, Panginoon, I will die with you. Anong sabi ng Panginoon? Peter, I tell you, before the cock crows, you will deny me 3 times. Yung matapang na Pedro, naghulihin ng ating Panginoon, 3 beses niyang pinagkanulo ang ating Panginoon. Lahat po sila ay nagsitakas. Meron pa kang isang scripture, I think in the book of Mark, na may isang alagad doon, na nang hinuli siya, tumakbo siya, naiwan pa yung kanyang damit at hubot-hubad pa siyang umalis sa sobrang takot. Ngayon, pupunta sila doon sa libingan ni Jesus, mga kapatid, at kunin yung bangkay. Pag nahuli sila, anong mangyari sa kanila? Di patay sila kasi gwardyado yung libingan. Isa pa doon, nakatakip ng bato, malaking bato. Kaya hindi pwedeng madala mo yun, 2 o 3 lang kayo. Dapat mga 10 mga tao magpapaikot nun. Yung mga disciples na dispersed na. Kung sa Rojas, sa Capiz pa na termino, nagkuob-kuob na sila. Ibig sabihin, nagtago na sila kasi natakot sila na baka sila ay hulihin ng mga Hudyo o ng mga Romano, mga kapatid. So, imposible na ninakaw ang bangkay. Sabi pa rin ng iba, marahil ay nawalan lang ng malay si Jesus sa krus at habang siya ay nasa loob ng libingan, nagkamalay siya at lumabas na. Pwede ba na si Jesus nang siya ay inilibing doon, buhay pa siya o nawala na siya ng malay? Mga kapatid, tandaan niyo po ito.
yung mga Roman soldiers, they were the perfect executioner or expert executioner. Pagka kang ipinako sa krus, mga kapatid, sisiguraduhin nilang bago ka dyan tanggalin sa krus na yan, patay ka talaga. Sa kaso ng ating Panginoong Jesucristo, patay na talaga siya nang siya ay nilibing. Bakit? Can you imagine, before the crucifixion, 39 times na hinampas ang ating Panginoon. At ang historian na si Josephus nagsasabi na sa grabing bugbog ng ating Panginoong Jesucristo ay lumabas pati yung kanyang dumi sa loob ng kanyang katawan. And then pinapasan pa siya ng krus, at doon sa krus ay ipinako pa siya, no? At nang nagkaroon ng lindol at tumilim ang lugar na yon, ang panahon na yon, ang ginawa ng gwardya to make it sure na mamatay talaga ang ating Panginoong Jesucristo, kumuha ng sibat at kanyang sinaksak ang tagiliran ng ating Panginoong Yesus. At nang lumabas ang likido sa kanyang katawan, naghalo na ang tubig at dugo. Patunay na patay talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpalagay nating siya nga talaga ay nawala ng malay. At doon siya nagkaulirat o nagkaroon ng malay sa loob ng libingan. Tanong, kaya ba niyang umalis doon sa libingan na yun na hindi siya mapapansin? Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang mga Hudyo, pag sila po ay naglilibing ng isang tao, kanila po itong binabalot ng tela at nilalagyan ng asin. Of course, may perfume, no? So therefore, pag nagkamalay ka, hindi ka rin makakalabas kasi hindi ka makakatayo, hindi ka makakalakad. Natatandaan nyo nang si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Anong sabi ng Panginoon? Lazaro, come forth. O lumabas ka. Nang lumabas ang tao, sabi ni Jesucristo, tanggalin nyo ang tela sa kanyang katawan. Hindi siya makakalakad. Mga kapatid, ganyan din ang ating Panginoong Jesucristo. Nang nilibing siya, binalutan siya ng tela. Kaya, imposibleng makatayo siya. Pagpalagay na lang natin na nakatayo siya at natanggal niya yung tela kahit na imposible. O, yun na lang. No? Pagkatapos, ang tanong, paano siya makakalabas? Mahinang-mahina siya. Can you imagine, 3 araw, wala siyang kain, binugbog pa, sinaksak pa. Ngayon, tanong, kaya niya bang paikutin? Kaya niya bang tanggalin ang bato doon sa bunganga ng kanyang libingan? Imposible, mga kapatid. Pero, pagpalagay natin na siya ay napaikot niya yung bato, nakalabas siya. Tanong, kaya niya bang lumayo doon sa mga gwardya? Mga kapatid, hindi po pwede. Ibig sabihin, kahit sa ang anggulo ang tinan natin, wala talagang laman ang libingan. So, anong teorya ang natitira? Isang teorya lang. Nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah, amen. Nabuhay siya muli, mga kapatid. Okay, so ang libingan ay walang laman. Punta tayo sa pangalawa. Maraming beses na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi ng mga tao ayaw maniwala, baka guni-guni lang nila na nabuhay ang Panginoong Hesus. No? Siguro nag-hallucinate lang or guni-guni lang. Hindi totoo. Baka minunto lang sila o baka multo lang yon. Mga kapatid, tandaan po natin, siguro kung isang tao lang ang nagsasaad o nagpapatunay ng claim na yan, pwede siguro tayong maniwala na siya ay namulto lang o guni-guni lang. Pero iba ang daming tao ang nakakita. Ibig bang sabihin, yung 2 babae na yon na pumunta sa libingan, sila ba ay namulto lang o guni-guni lang nila? 2 sila? Na-research ko, mga kapatid, tingnan nyo kung ilang tao ba talaga lahat ang nakakita sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa sinulat ng isang doctor of the Bible, Dr. Delon Boros, sabi niya, Christians base their faith on the belief Jesus physically and literally rose from the dead. Literally and physically, nabuhay talaga ang Panginoon.
But who were the people who saw Jesus alive again? How many people saw Him? Sino ba yung mga tao at ilang tao daw ba ang nakakita sa ating Panginoong Jesucristo? To answer, we can look at the biblical passages that mention His resurrection appearances. As we do, we can then count the number of the people in its account, subtract the people who saw Jesus more than once, and see what we discover. Mga kapatid, ito yung listahan ng mga appearances ng ating Panginoon at kung ilan ang nagpakita, kung ilang tao ang nakakita sa Kanya. Number 1, the women at the tomb. Okay, dalawa yun, ano? Matthew 28, 1-10, binasa natin kanina. Number 2, Mary Magdalene. Napakita sa kay Mary Magdalene sa Mark 16, 9-11, John 20, 10-18. Nagpakita din po siya kay Peter. Tandaan niyo mga kapatid, si Peter, pinuntahan ni Jesus. Muli ng isda si Peter, pinuntahan siya ni Jesus. And then, yung dalawang tao na naglakad papunta sa lugar ng Emmaus, sina Cleophas at ang isa, hindi binanggit, Luke 24, nakita din po nila ang Panginoon. Ang 10 disipulo, siyempre wala doon si Thomas. Bakit 10? Kasi 12 sila, namatay na si Judas, nang nagpakita ang Panginoon sa mga disciples niya, 10 lang sila. Nasaan si Thomas? Absent. Parang Kristiyano na wala sa fellowship, absent lagi. Kayong mga Kristiyano, tagaiba, huwag kayong absent sa church. Dumating na ang Panginoon, absent pa rin. No? Pagpakita kayo, pag natapos ng lockdown, magsimba, simba tayong lahat. Amen. Okay. So, and then after that, andun na si Thomas, 11 disciples. Sabi pa nga ni Thomas, hindi ako maniniwala kung hindi ko makikita ang sugat sa kanyang kamay at hindi ko may pasok ang daliri ko sa tagiliran ni Jesus. Nang pumasok na si Jesus, andun si Thomas. Sabi niya, Thomas, ang kamay mo, bigyan mo sa akin. O tingnan mo ang aking mga kamay, may pako, may sugat ng pako. Tingnan niyo aking mga paa. Tapos sabi niya, tingnan mo ang aking tagiliran. Sabi niya, nakita ni Thomas, mayroon talagang sugat. Sabi niya, oh Lord and my God. Sabi ng iglesia, nagulat daw si Tomas. Kaya napaano siya, napamulala siya at nasabi niya tuloy, Diyos ko! Kaya ang mga kapatid natin ito, hindi talaga naniniwala na si Kristo Jesus ay Diyos. Pero si Thomas, posibleng nagulat lang siya. No? And then, disciples in Galilee. 7 disciples in John 21, 1-14. And the disciples in Galilee, Matthew 28. Yung kapatid niyang si James, half-brother niya, sa 1 Corinthians 15:7. And then, disciples at Mount of Olives, nung siya ay umakyat sa langit, mga kapatid, Mark 16:19, and Luke 24, Acts 1:4-9. And then, sa 1 Corinthians 15:6, 500 people at one time. Sa inyo, 1 Corinthians 15:6, and then nagpakita rin siya kay Paul. Okay? So, mga kapatid, appearances 1 and 2 include Mary Magdalene and the other Mary, another Mary. Other women may have been included, but only these women or 2 women was specifically named as seeing Jesus. Appearances 3:7, 3:5, 7:8, and 10 all included the 11 disciples, excluding of course Judas. And then appearance 4 includes 2 men, Cleophas is named, while the other man is not. However, it is clear he was not the only one disciples. As these 2 men returned to tell the 11 disciples kung ano po ang kanilang naranasan, nakita nila ang ating Panginoon. Si James, okay, sa appearance 9, is mentioned only one in 1 Corinthians 15:7. However, he appears as the leader of the Jerusalem church in Acts 15 and wrote the New Testament book of James. Excluding Paul, this leaves appearance 11, which include more than 500 people at one time. In total, yung mga binanggit, napaulit, minus na yon. In total, we have 2 women, 11 disciples, 2 men walking in Emmaus, tapos si James, and more than 500 people, assuming the 500 are not duplicates of other events. This gives us a list of at least 516 people who saw Jesus alive.
again. Mga kapatid, 516, ibig sabihin, yung 516 na yun, lahat yun, guni-guni lang, napaka-imposible mga kapatid. Isa lang talaga ang ibig sabihin noon. Nakita nila talaga ang ating Panginoong Jesucristo at totoo talaga, buhay ang ating Panginoon. Amen? So, ang libingan ay walang laman, daming nakakakita. Pangatlo, sa Jesus ngayon, sa Jesus ay buhay ngayon. Kulang po siya ng sa Jesus ay buhay ngayon at nakipag-ugnayan sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Sa Jesus ay buhay sa mga oras na ito at kung kayo po ay tatawag sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya kayo bibiguin. Sabi po ng aklat ni Mr. Lim, sabi po niya, hindi lamang nabuhay na muli si Jesucristo, 2,000 na taon na ang nakalilipas, buhay siya ngayon at nakikipag-ugnayan sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Ang mga taong tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, sinasagot niya ang kanilang mga panalangin. Di po ba? Binibigyan niya sila ng di malirip na kapayapaan. Ang mga sakit ay mahimalang gumagaling. Shout out kay Nanay Eden. Pagagalingin ka ng ating Panginoon, no? Lumalabas o lumalayas ang mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang pangalan, mga kapatid. So in conclusion, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ang nagpabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dati ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ngunit nang mamatay si Jesucristo sa krus at binayaran ang parusa sa ating mga kasalanan, pinalaya niya tayo mula kay Satanas. Ang kanyang muling pagkabuhay ang pumutol sa kapangyarihan ni Satanas. Maaari na tayong magkaroon ng bagong buhay kay Kristo ngayon. Ang libingang walang laman ang nagpapatunay na sa muling pagkabuhay ni Jesus na siyang naging matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Purihin ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Mga kapatid, nararapat lamang na ilagak mo na ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po kayo mabibigo katulad ng sinasabi ng Biblia, katulad ng preaching natin kanina, hindi po kayo mabibigo kapag inyong pinaglingkuran at sinamba at pinagkatiwalaan si Kristo Jesus. Kasi siya lang po ang namatay, ngunit muling nabuhay, at yan ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa oras na ito mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, nawa na muli na namang naunawaan ang inyong mga isipan at nawala na po yung mga agam-agam natin na hindi tayo maglilingkod sa Panginoon kasi parang hindi ka pa sold out. Siguro naman, sold out ka na ngayon at kaya mo nang ibigay ng buong buo ang buhay mo sa Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, tunay siya at totoo. Siya po ay muling nabuhay para sa iyo, para sa akin, at binigay niya ang mga blessings para sa ating mga Kristiyano. Muli mga kapatid, ibigay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Hanggang sa muli nating pagkikita at pakikinig ng mga salita ng Diyos, purihin ng Panginoon, pagpalain po kayo ng ating dakilang Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. God bless po. Bye-bye.